Oo, talagang isang kasiyahan ito. Talagang nagpapasalamat ako sa pagkakataong maibahagi ang Ebanghelyo sa oras na ito. Talagang nagpapasalamat ako sa pagkakataong maipakilala kung paano ipangaral ang Ebanghelyo ng wasto, madali at malinaw sa pamamagitan ng talata ng salita ng Diyos. Para maibahagi ang Ebanghelyo ngayon, ang talata ay Roma 6:23. Sa kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi nito, narito ang isang tao at ang isang tao dito ay maaari ring kumatawan sa lahat ng tao. So, isang bahagi sa daro ng Diyos. Nagnanais ang taong ito ng kaligtasan. Ngunit upang makamit ng taong ito ang kaligtasan, kailangan niyang tumawid sa malalim na lambak na ito, makipagtagpo sa Diyos, at doon lamang niya matatanggap ang kaligtasan na walang hanggang buhay bilang regalo. Desompensos issue de pålutesen där tvärst om problemet. Det syns av mänskligheten kayens raw, since bituan kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Napakahalaga na maunawaan kung ano ang kasalanan. Kapag una nating naintindihan ang problema ng kasalanan, makakahanap tayo ng paraan para lutasin ito. Iniisip ng mga tao, nagkasala ako. Kapag sinasabi nating makasalanan, madalas nating iniisip ang isang taong nahuli sa paggawa ng krimen at pinadala sa bilangguan o hinatulan. Gayunpaman, ang mahalaga ay nagsisimula ang kasalanan mula sa loob natin. Ibig sabihin, depende sa kung ano ang iniisip natin, lumalabas ang kasalanan. Halimbawa, ninakaw natin ang pag-aari ng iba para sa ating sariling kapakinabangan. Ito ay malinaw na simula ng kasalanan. Ang isang maliit na magnanakaw ay nagiging isang mahusay na magnanakaw. Ito ay naglalarawan ng kalikasan ng kasalanan. Gayon din, minsan nagsisinungaling tayo sa iba. Dapat may malinaw na dahilan para doon. At gayon din, pinupunan natin ang iba sa pamamagitan ng mga salita. At kahit na pinapatay ang mga tao sa pamamagitan ng mga salita. Minsan ito ay kumukuha pa ng buhay ng isang tao. Kung iisipin mo ito simula sa ating mga iniisip, mga bagay tulad ng pagnanakaw ng mga pag-aari ng iba, pagsisinungaling para sa pansariling kapakinabangan, o pamumuna sa iba, kung iisipin mong mabuti, para kanino mo ito ginagawa? Ito ang kasalanan na ginagawa ang lahat para sa aking sarili, para sa aking kapakinabangan, at para sa aking layunin. Pero saan nagsisimula ang ugat ng kasalanan? Hindi ito mula sa ibang tao. Nagmumula ito sa loob ko, mula sa sarili kong pag-iisip. Dahil inisip ko ito, lumalabas ito sa aksyon. Sa madaling salita, ang kasalanang ito ay ang pag-iisip na ako ang may-ari, kapag hindi naman talaga ako ang totoong may-ari. Hindi ko rin nilikha ang sarili kong buhay. Ang pagkakataon na ibinigay sa atin, ang pagkakataong mabuhay, ay ibinigay sa atin. Ibig sabihin, hindi tayo ang may-ari. Ang dahilan ay hindi natin makokontrol ang ating buhay ayon sa gusto natin. Ibig sabihin, hindi ako ang may-ari. Pero kapag nag-isip ako na parang ako ang may-ari, iyon ang simula ng kasalanan. And madaling sumayad, winin nardatwad kalp. Wayno, sinatawag siya nagsumulan sa aking benepisyo, harimang kaisipans. Maris itong maging ugat ng kasalanan. Ko'y sunod sa biday, sung binhin kasalanan ay umuusbong. Nung big spin sumuusbong ay paggawa ng kasalanan at ang bunga ng kasalanang iyon. Kapag nakagawa ka ng kasalanan, inuulit mo ito at ano ang bunga ng paggawa ng hindi mabilang na kasalanan ng hindi man lang namamalayan? Kapag sa'yo ay nagkala, hindi natin ito napapansin. Nagkakasala tayo ng hindi namamalayan, ngunit siguradong may kabayaran. Ang kabayaran ay kamatayan. Kaya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan. Ano nga ba ang kamatayan? Sa ibang salita, ano ang pagpanaw? Kapag iniisip natin na ang isang tao ay namatay, ang taong iyon ay bumagsak. Basta na lang silang pumagag mula sa pagiging buhay. Pero paano lumilitaw ang ebidensya ng kamatayan? Halimbawa, kung ang kamay o paa ay natanggal, malinaw na may ebidensya ng kamatayan. Pero kung walang ganitong ebidensya, ang katawan na dati gumagalaw ay hindi na gumagalaw. Kaya alang ibig sabihin ng kamatayan ay kung titingnan mong mabuti, yung kamatayan ay kapag iniwan ng kaluluwa ang katawan. Sinasabi nating may namatay kapag umalis na ang kaluluwa, pero bago iyon may isa pang bagay na kailangan nating isaalang-alang. Bago ang kamatayan, bago ang pagpanaw, namumuhay ba tayo na mas binibigyang importansya ang ating katawan o ang ating kaluluwa? Bakit? O dahil ba mas mahalaga ang kaluluwa? Dahil kapag ito'y nawala, namamatay ang katawan. Karamihan sa mga tao ay itinuturing na mahalaga ang katawan. Ano ang dapat kong kainin? Paano ko aalagaan ang aking katawan? Paano ako mananatiling malusog? Gayon man, hindi ako interest ng karamihan sa kaluluwa. Pero sa totoo lang ngayon, naiintindihan natin kung gaano kahalaga ang kaluluwa. At dito, ang kamatayan ay kapag iniwan na ng kaluluwa ang katawan. Ibig sabihin, ito ay paghihiwalay. Ang kamatayan ay paghihiwalay.
Gayunpaman, ang kailangan nating pag-isipan dito ay ang lahat ng nabubuhay na walang kaugnayan sa Diyos ay tila buhay, ngunit sila ay patay na. Bakit ganoon? Tayo ay nabubuhay ng may takdang panahon dahil tayo ay nahiwalay sa Diyos. Buhay na tayo pero nabubuhay sa katawan na patay o nakatakdang mamatay. Ano ang dahilan? Dahil sila'y hiwalay sa Diyos, ito'y espiritual na kamatayan. Ito na ba ang katapusan kapag tayo'y nagkasala, nagbabayad ng halaga para dito, at nakatayo sa lugar ng kamatayan bilang resulta? Mga tao natin, kapag tiningnan natin ang mga salita, hindi ito ang katapusan nito. Tayong lahat ay huhusgahan ayon sa paraan ng pamumuhay natin pagkatapos. Ano ang magiging resulta ng hatol? Alam natin ng malinaw, kahit na kailangan ng isang gumawa ng mabuti dahil ang mga tao ay namuhay para sa kanilang sarili, ang resulta ng hatol ay ang lahat ay hindi maiiwasang mapunta sa impyerno. O ang kapalaran mismo ay maaari lamang humantong sa impyerno. O dito gayon paman, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay ganito. Pero talaga bang plinano ng ating Diyos na mabuhay tayo ng ganito nung nilikha niya tayo? Hindi talaga. Kailangan nating makilala ang Diyos. Kailangan talaga nating malaman ang puso ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos na magbigay ng regalo. Ang regalo ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus, ang ating Panginoon. Gusto ng Diyos na ibigay ang regalong ito. Ano ang regalong iyon? Ito ay walang hanggang buhay. Hindi pansamantalang buhay na may hangganan, kundi walang hanggang buhay. Maaari nating tawagin itong langit. Dito mismo, maaari ka naming tanungin ng direkta. Sa sandaling ito, nandito tayo sa lugar kung saan maaari tayong pumili. Gusto mo bang mapunta sa impyerno pagkatapos makatanggap ng hatol ng kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan? O gusto mong tanggapin ang kaloob na ibinibigay ng Diyos ngayon gaya ng sinabi mo, upang tunay na makapasok sa buhay na walang hanggan, kaharian ng Diyos, langit at mamuhay kasama ng Diyos magpakailanman? Depende ito sa ating mga pagpili. Ngayon kung ganon, isipin natin ito dito. Nakakahanap ng kaunting pagkabahala ang mga tao na manirahan sa lupang ito. Bakit mahirap ang ganitong pamumuhay? Tama yun. Sa gitna ng mga sakit, sa gitna ng sakit, kahit gaano pa tayo magpursigi at maghirap, napakabigat talaga ng pasanin ng buhay. Tama ba? Kimalibaran ko makamit ang kaligtasan. At nagtataka ka kung paano ka maliligtas. Kaya sa simula, gumagawa ng mabubuting gawa ang mga tao, di ba? Maraming tao ang sumusubok gumawa ng mabubuting gawain sa iba't ibang paraan. Pero ang tanong ay, makakamit mo ba ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa? Sa libang salita, buhay bang makatagpo ng Diyos sa pamamagitan ng mabubuting gawa? Ang sagot ay hindi. Bakit? Kasi ang pangunahing problema ay hindi na-resolba. Bukod pa rito, huslang to ay sumusubok ng kasiyahan. Pero na rin makakamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng pamumuhay ng matagumpay na buhay, pagkamit ng kabutihan sa buhay na yon at sa wakas ay humarap sa Diyos. Pero kahit na may tagamay night, ang pangunahing problema ay hindi pa rin malulutas. Kahit na may merito, imposibleng matanggap ang biyaya ng kaligtasan sa harap ng Diyos. Pagkatapos, ang mga tao ay lumalapit sa filosofiya. Marami rin akong iniisip tungkol sa filosofiya, kahit na hindi ako major sa filosofiya sa paaralan. Marahil bawat kabataan ay naiisip ito kahit isang beses. Ano nga ba ang buhay? Ano ang pinagmula ng lahat ng bagay? Paano masosolusyonan ang mga problema? Saan tayo nagmula? At saan tayo patungo? At iba pa, maraming kaisipan ang pumasok sa kanilang isipan. Kaya naman maraming pilosopo ang lumitaw. Makikilala mo ba ang Diyos sa pamamagitan ng mga filosofiya at pilosopo? Imposible. Maaring may makakamit kang ilang kaalaman, pero ang kaligtasan ay hindi maabot. Gayon din kung titingnan mo, napakaraming relihiyon, di ba? Talaga, mayroong hindi mabilang na relihiyon na hindi natin mabilang. Kaya sa ating bansa, mayroong maraming relihiyon tulad ng Budismo, Confucianismo at iba pa. Dahil sa mga galzaw sa relihiyon ay nagsasabi sila at maraming magagandang kwento. Bihira nilang sinasabi, pumatay ng tao. Ito ang pangunahing pagkakaiba ng Kristyanismo at ng maraming ibang relihiyon. Kumuha ka ng kabutihan, masim maawain sa mga tao. Mag-ingat, tama ba? Nagkukwento sila ng magagandang kwento tulad nito. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa Kristyanismo ay ang ibang mga relihiyon ay hindi binabanggit ang kasalanan. Tanging sa Kristyanismo lamang nababanggit ang kasalanan. Ang tanong ay kung ang problemang ito ng kasalanan ay maaring malutas. Ito ay isang napakapangunahing isyu na kailangan nating intindihin. Dito mismo sa mabubuting gawa, merito, filosofiya at relihiyon, imposibleng madaig ang hindi malampasang landas na ito. Hindi natin ito magagawa bilang mga tao. Tama? Doon handa ang Diyos rasawin sa tundan na binuksan niya per sa iyang krus.
Doon di wakaf kung naririnig mo ang krus. Ito ay hindi dekorasyon. The krus ay mong simbolong sumpa. Because may kasalanan ay dumstanggap ng kanilang parusa sa pamamagitan ng krus na isang gamit sa pagbitay. Madalas na nagsusuot ang mga tao ng hikaw at kuwintas, pero ito ay mga simbolo ng sumpa, hindi simbolo ng pagpapala. Direkta ang krus. Inihanda ng Diyos ang krus. Dito sa mensahe ngayon, si Hesus Kristo, ito ay buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. At para kay Hesus Kristo, isinakripisyo ng Diyos si Jesus sa pamamagitan ng krus. Napag-isipan mo na ba kung bakit tayo nagsasakripisyo dito? Ngayon, kaya na neseng gisfin tumarang sarili. Kaya dumating dito sa lupa si Jesus na walang kasalanan, nagdusa ng pag-uusig, hirap, paghamak, at kahit nagbuhos ng dugo, ipinako sa krus, namatay at muling nabuhay pagkalipas ng 3 araw. Bakit siya nagbayad ng napakalaking halaga? Sobers ka aking true sa aking kasalanan, true sa halaga ng aking kasalanan, ang maging true sa usapin ng aking kamatayan na binayaran ni Jesus ang halaga sa krus. Kaya ngayon maaari nating lapitan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Gayunpaman may 2 proseso na kinakailangan upang lumapit sa Diyos dito. Ang una ay pagsisisi. Ang pagsisisi ay ito sa pag-amin na ako ay isang makasalanan at dahil sa aking mga kasalanan ako ay nakatakdang mamatay. Ako ang Panginoon, ako ay isang makasalanan. Namatay si Jesus upang bayaran ang halaga ng aking kasalanan. Sa pamamagitan ng pagsisisi, kinikilala ko si Jesus at naniwala sa ginawa niya para sa akin na binayaran niya ang halaga sa aking ngalan. Ngasay to skay once kandas tank pinsi. No si Hesus Kristo. Ito ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus, ang ating Panginoon. Katipon bagkaran Hesus Kristo blanayin pagganan sinikublang bagkanan ay tuway na nagbayad ng lahat ng halaga sa aking ngalan, iniligtas ako at ibinigay sa akin ng landas patungo sa buhay sa kaharian ng Diyos. Kapag tinanggap mo si Hesus Kristo bilang iyong Panginoon na nagbibigay ng daan para makapasok sa langit, maaari kang agad na pumunta sa harap ng Diyos at makatanggap ng isang kaloob na siyang buhay na walang hanggan, ang kaloob ng pagpasok sa langit. Dito mismo, totoo ba na kinikilala mo na ikaw ang Panginoon? Kung gayon, nais kong umamin ka sa oras na ito. Panginoon, pinagsisihan ko ang buong buhay na inakala kong ako ang Panginoon at lahat ng kasalanang nagawa ko sa isip, gawa at buhay. Ako'y makasalanan. Kumilos ako na parang ako ang Panginoon, nabubuhay na nakasentro sa akin para sa aking sariling layunin at kapakinabangan. Tunay kong pinagsisisihan ito sa oras na ito. Ngayon ay tinatanggap ko si Hesus Kristo bilang aking Panginoon na namatay para sa aking mga kasalanan, naghirap at muling nabuhay. Jesus, sa sandaling ito, pumarito ka sa aking puso. Maligayang pagdating, Panginoon, pumarito ka sa akin. Jesus, pakiusap, pumarito ka sa akin. Maligayang pagdating, maligayang pagdating. Mula ngayon ako ay maniniwala kay Jesus ang ating Panginoon bilang aking Panginoon at mamuhay ng naayon. Ako ay mamumuhay na nagtitiwala at umaasa lamang sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus kami ay nananalangin. Amen. Amen. Mga kaibigan, nagawa niyo na bang aminin ang 2 bagay na ito ngayon? Pero may kailangan tayong tingnan dito. Kailangan nating suriin ang 3 bagay kaagad. Una, nasaan si Jesus ngayon? Saan mo'y nanyayahan si Jesus ngayon? Bakit hindi sa langit, ngunit sa loob ko inanyayahan ko si Jesus? Ano ang pangalawang bagay na kailangan nating suriin? Ngayon, ano ang nangyari sa iyong mga kasalanan? Anong nangyari sa aking mga kasalanan? Binayaran ni Jesus ang halaga. Ngayon, anong nangyari sa ating mga kasalanan? Ang mga kasalanan ng aking nakaraan, kasalukuyan at maging sa hinaharap ay nabayaran na kay Hesus Kristo. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag tayong matuwid ng Biblia. Lubos ng nalutas ang kasalanan. Pangatlo, ang kailangan nating suriin mula sa sandaling ito ay kung sino ang Panginoon. Hanggang ngayon, namuhay ako bilang sariling Panginoon. Ngunit mula sa sandaling ito, sino ang Panginoon? Si Hesus Kristo. Ngayon, sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesus, pagtitiwala kay Jesus at pamumuhay ng masunurin, maaari kang maging anak ng Diyos at maglakad sa bagong landas ng buhay. Paano naman sa pagkakataong ito? Naiintindihan mo ba ang mensahe ngayon? Matatanggap mo ba ng tunay si Hesus Kristo bilang ating Panginoon at ang walang hanggang Panginoon ng ating buhay sa pamamagitan ng mensahe ngayon? Ay gay nagbabalaod. Nainunsulong sa pamamagitan ng paniniwala at pagmamahal sa Panginoon, taos puso kitang tinatanggap